Ako'y urong-sulong, di ko kayang sumulong. Buong buhay ko noon, di kayang isuko. Pilit bumabangon, akala ko'y aahon sa sariling lakas. Akala ko'y sapat. Salamat, O Jesus, pag-asa'y natagpuan. Sa'yo ang aking lakas, binago ang puso ko. Biyaya mo'y sapat, binigyan ng bagong buhay. Awit ng papuri sa iyong tagumpay, tagumpay. Kasalanan ay nilayuan dahil sa iyong pagliligtas. Sa puso ko'y manahan, ikaw lang ang kailangan. Yakap mo'y naramdaman, pag-ibig mo'y walang hanggan. Buhay mo'y inialay upang ako'y mabuhay. Salamat, O Jesus, pag-asa'y natagpuan. Sa'yo ang aking lakas, binago ang puso ko. Biyaya mo'y sapat, binigyan ng bagong buhay. Awit ng papuri sa iyong tagumpay, tagumpay. Salamat, O Jesus, pag-asa'y natagpuan. Sa'yo ang aking lakas, binago ang puso ko. Biyaya mo'y sapat, binigyan ng bagong buhay. Awit ng papuri sa iyong tagumpay, tagumpay, tagumpay. Proverbs 26. Many a man claims to have unfailing love, but a faithful man who can find. Paano ba Tagalogin to? Marami nagsasabi na ang kanilang pagmamahal sa Diyos ay hindi nafi-fail. Hindi napipigilan or hindi na-alter. Ang ganda na Tagalog ko, alter. Okay? Pero yung isang taong matapat ay mahirap hanapin. One is, sabi dito, most men will proclaim everyone his own goodness. Sabing, magaling ako at ang galing ko ay wala itong pagtitigil. But a faithful man who can find, para halos pareho lang. Yung isa, many a man proclaims his own steadfast love, but faithful man who can find. And si panghuli, many will say they are loyal friends, but who can find one who is truly reliable? I think with all these three,
yung pong pangatlo po yung pinakamalapit po sa pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Many will say there are loyal friends. Loyal, kuya? Okay, loyal to orange pa. Who can find one who is truly reliable in their loyalty? Alright. Marami na rin tayong, marami na rin tayong pinagdaanan ng pag-abandon ng friendship. Tama, di ba? Okay? Not friendship that close, but merely friendship. At ako, I have so many friends in Facebook. But not all of my friends in Facebook are my friends. Many are those are my enemies. Alright? Okay. Well, when Louis was in high school, parang graduating ata, nag-project kami ng isang song. Ang isang song nagsasabi na, loving and caring, that's what friends are for. Spending time together, praise in one accord. Okay? Some friends are untrue, yet try to be true. You're my only treasure if you care to do. Kung yung friendship mo, pinangalagaan mo, kung yung loyalty mo, pinangalagaan mo in answer to your friendship sa'yo, din maganda ang friendship. No? And when I was in high school, tanongin niyo ako kung kailan ako nag-high school. Nag-high school po ako ng mga 1988 hanggang 78 hanggang 82. Alright? So somewhere in that, like mga second year ata ako, irregular, ay nakapagawa po ako ng isang poem, pero sa tanda ko na, 4 yun na stanza, parang isang stanza na lang po yung ko. Pwedeng dalawang lines sa isang stanza at dalawang lines sa other stanza. But my point is, ang friendship doon, it has to be reciprocated. Sa Tagalog pa, ang friendship dapat nasusuklian. You understand? So, when we try to understand Proverbs 26, yan po yung pinaka parang background, power background niya. That many friends will say their loyalty to someone, but who can find one who is truly reliable? Hindi ko alam sa bawat isa sa atin kung anong standard po meron tayo. Kung anong standard, kasi elementary pa rin ako, I already living in a certain standard. No? Certain standard. And that, my standard, one of my standards is ganito. I only speak once. When I say my commitment, I always say once, no confirmation. That is why it reflects yung standard na yan, yung principles of life na yan, sa aking dedication sa Lord, dedication ko sa study ko, dedication ko sa mga commitment ko, dedication sa anuman mga bagay. Isa sa mga, siguro sabihin niyo sa akin, grabe ka, Pastor Henry. Kung may kwento ko lang, iniwan ko ang aking asawa on the brink of, parang serious na hospital situation. One was, sabi ko sa St. Luke's, kumplituhin nyo ang lahat na dugo. Dapat mayroon ng room so that I can leave my wife in your care. So that was the camp na meron tayo sa APTS. Di ko alam kung si Donna nakasama ka ba doon? APTS Baguio. At mabuti na lang, si Brother Stephen, sabi ko sa kanya, huwag kang sumabay sa bus, antayin mo ako,
dahil ikaw mag-drive ng sasakyan. So, nag-drive po siya ng sasakyan. Ben, almost 8 hours tayo. 8 hours sa daan. Ang ganda pa ng daanan natin papuntang Baguio dati. Kaya nga inaabot tayo ng 8 hours. So imagine mo, wala pa akong tulog. I have to leave my wife because I have to attend. I have to attend the professional camp doon sa Baguio. Why? Because I have 2 commitments. Inayos ko muna siya. Pangalawa, nung naayos siya, pumunta ako ng Baguio. Because yung word ko, minsan lang. Isa lang ang commitment ng principal ko. Nakalimutan ko yung isa, pero the other one was yung papunta na akong Cebu. Na I only have yung window ng 3 hours na yan to decide to go to Cebu. When I go to Cebu, dalawa pong apektado. Yung dalawa kong kasama that I committed, and then the school na I have committed to say, I am coming. And my wife is on the brink of emergency. So I said, Lord, saan ako dito pupunta? But I know that in the past to the present, the Lord has been faithful, and He will always do special things on your commitment. You see, iniwan ko siya dahil ang salbahe ng ng ugali ko. Sa nakikitang husband na kinasal kayo, sabi niya, in riches, in poor, in sickness, and in health. Tapos iniwan ko siya. See? Because of 2 commitments. Do you understand? I have to take her, sabi sa kanya, tomorrow, I instructed Pastor Josh, ikaw doon, di ba? Josh, umalalay ka. No? Umalalay ka dahil if ever man, dalhin niyo si Pastora sa emergency. It's an emergency. Hindi lagnat. No? Hindi siya ganon. Ganon siya. So, ang haba ng paliwanag ko sa principle ng one word, that when you promise something to someone, you do it. Because nakasalalay doon ang iyong integrity, nakasalalay din doon ang iyong ano ba ang tawag dyan? Yung word of promise mo. Alright? Kaso lang, bakit hindi natin nagagawa ni Pastor? Dahil si Pastor ba mayroong malalim na commitment sa Lord? May malalim ako commitment. But what about you? Paano naman ikaw na sabihin mo, hindi ko magagawa yan kasi hindi malalim ang commitment ko sa Lord. Hindi malalim ang pagkakilala ko sa Lord. Hindi mo alam kung paano gumalaw ang Lord sa mga sitwasyon na emergency ng buhay mo. Kasi ang alam mo lang na ang Panginoon, nandyan na siya sa mga masasayang mga kaganapan sa buhay natin. But we don't see the hands of God, how He moved doon sa mga matitinding emergency na sitwasyon ng buhay natin. Okay? So, ganun yan. One word. One word. And this, many have expressed unsolicited words of loyalty sa akin. Alam niyo yon. But, mayroon sasabi, Pastor, ako, 10 ng aking pamilya. 10 pala yung pamilya niya. Okay. 10 ng aking pamilya, okay, hindi ka namin iiwan, tutulungan ka namin. It turned out that family is the number 1, ano tawag dito? Detractor. Mag-ingat po kayo sa nagsasabi na, alam mo, ganda-ganda mo. Ay, nako. Ikaw lang ang pinakamaganda dito. Alam mo, gwapo-gwapo mo. Nako, huwag kayo mag-trust doon. Okay? Yung promises ng man to man, lalo sa lingkod ng God, is very dangerous. Very dangerous. Bakit mo ibibigay ang iyong pledge of loyalty sa akin instead kay God? Alam mo bang principle ng Grace Gate ay ganito?
Nahirapan ata sila, no? Dito sa Grace Gate, ang church na to will serve as your avenue of your ministry in the Lord. Walang sasabi dito na yung pinakamagaling lang ay nandito. Whatever you want sa buhay mo na pagsilbihan ng God, come to Grace Gate. Because ito po yung church na i-accommodate ka at tutulungan ka, magawa po yung anong gusto mong gawin. Alam niyo ba yon? Alright? So, ako nandito, from the very start, I was in many churches. I've been through many na nagkakaroon ng mga troubles o human being, but we can correct. Tama, di ba? Why is there a trouble sa church? Dahil sa mga taong hindi marunong mag-apply, pamumuhay ang salita ng Diyos. For example, dalawang leadership, di ba? Merong tawag dito, merong schism o pagkaintindihan. Why? On the topic or no, sa area ng pagpapatawad, bakit yung isa bawat isa sa kanila hindi magpakumbaba at magpapatawad? Di ba dapat naman yung humility andon? Humility. Okay. As a father, hindi ko ugali yung ganito. Sige, I will be a strong man saka Joshua. And si Pastora Louie would serve as yung pinakamalambot, the gentle one. Okay? Pero ako, kapag nagkamali ako, sasabihin ko sa anak ko, anak, I'm sorry, nagkamali ako. Bakit? Because you are teaching your child, to behave na may kompletong assessment doon at values sa buhay na kailangan niya rin magpakumbaba. Okay? Ang sabi nga ni Lord, sabi Jesus, you will know them as your disciple, as my disciple, okay, if they have loved one another. Now, ano ang principle ko dito sa church when I pastor the church? If I don't preach Jesus in this church, sino naman dapat ko ituturo? Ang sarili ko, ang galing-galing ko? Nako, kung kagalingan ko ipipreach ko, mga kapatid, 1 buwan tapos na po. Pero yung buhay Kristiyano, kung saan ko natutunan ang pagmamahal at plano ng Diyos sa ating buhay, ay simula pa nung bata pa ako hanggang ngayon. If I don't preach Jesus in this church, okay, who am I teaching? Pangalawa, if I centered all attention to me, then loyalty belongs to me. So, when I centered everything to me, sasabihin ko, ako yung boss dito. Lahat na leaders, lahat na members of the church are my employees. Okay, sabi natin, nung nandun yung office sa Fairview, mayroon kaming magaling na kasama. Mag-cut ng letters. That is Melvin. Nasa Taiwan siya ngayon. So, gumawa siya ng mga cutouts na ganito, 3D, three-dimensional. So, San Mateo, ginawa niya. And then, yung office doon, ginawa niya. Grace Gate Harvest Church. And then, isa sa mga kasama namin, sinabihan siya, binayaran ka ba dyan ni Henry? Paano na lang kaya kung ang ginagawa natin sa Lord, expression of our loyalty are always being paid? Ako bang boss dito? Kung kayo ba gagawa ng ministry nyo, kailangan ba kayong babayaran? Where's the sacrifice thing kapag ganon mangyayari? Wala, di ba? No offense meant, no?
Ayaw kong but we thank God for Pastor Joshua, sinusundo kayo sa Novaliches. And then the church is spending, hindi ko nga alam, no, if the church is spending for the gasoline. Yes, doon, di ba? Ang normal talaga is people come to church. They come to church. No? Kung wala kang pamasahe, maglakad ka talaga. I've been through it. It's not a hindrance. But because this church, di ba? Gusto natin madala at ma-accommodate yung mga tao sa church. Pero kung tutuusin talaga, you must have your sacrifice, your own sacrifice, dahil yun tinitingnan ng Panginoon. Hindi lahat na libre, maganda. Okay? Actually, lahat na libre, hindi natin nilalagyan ng malalim na value. Okay? Now, ganito. So, sa church na ito, sige, gawin nyo. Huwag nyo lang ilipat yung church. Okay? Gawin nyo, pagandahin natin ito. Kita nyo naman, no? Yung mga ilaw-ilaw na yan. Alam mo, isang unit lang na chandelier namin sa bayan. Pero pinagkakat-kat ko yan para mailagay dito. Yung mga kaartihan ba? Ayan. So, dito, yung carpet ko, hindi ko naman pinapabayaran yan, di ba? So, ito, lahat tayo gagawin natin, ito dahil expression ito ng loyalty natin kay God. Tama ko ba? So, number 3, let Jesus increases. Because every time I speak His name, I decrease. Dapat si Jesus lang aging mamumutawi, magiging lumaki dito sa Grace Gate Harvest Church. Na si Jesus magiging real sa bawat isa sa atin. Na si Jesus magiging malaki sa puso po natin. That everything we do is for Jesus and none other. Hindi nyo ginagawa kay pastor yan. Hindi nyo ginagawa dahil kausap nyo si pastora. Hindi nyo ginagawa dahil kausap nyo yung isang mga leaders na church dito. Then you are motivated to come to church because you want Jesus to become bigger and bigger God sa buhay mo. So, in this church, we proclaim or promote, sabihin natin, declare loyalty to Jesus. Kay Jesus lang. Amen? Why you come to church? Because of Jesus. Okay? Ganon. Anong ginagawa mo? Lahat yan para kay Jesus. For example, si Pastor Joshua, pwede ko naman sabihin sa kanya, mag-serve ako as his taga-mando o taga-supervisor. Pastor Josh, mali yan. Gano'n. Wala. Pag nakita niyo po ako, micromanagement lang ako. Pag may mali, ipatanggal ko sa kanya. But most of the time, Pastor Joshua, wag lumaki yung ulo mo. But most of the time, di ba, nagagawa naman niya yung on the standard na, di ba, sa atin. Hindi nyo lang alam. But you know, yan ay hindi mga bayad ng mga talento sa church. Because of their loyalty. Because they want to glorify Jesus. Pag titingnan natin yung loyalty kasi that will result to fruits kasi. Di ba? Anong prutas ng loyalty mo? Now, the church triumphs because of the power of God founded on the solid rock, cornerstone, not on Peter. Kasi kung ang church ay ito'y nakatayo sa tao na si Pedro, wala na ito. Baka hindi nga abutin ng isang siglo ito. Okay? But of Jesus Christ, the rock of all ages. Amen? Okay? I have my statement here. Once we put all power and performance in our ability in serving God, then we crush. Tandaan nyo yan. Lahat na promises nyo. Okay? Na sinasabi kay God. Panginoon, sa kakayanan ko, diba? Hindi sa grasya, no? Hindi sa pamagitan ng God. I will. You will crush. Okay?
express your loyalty without the power of God, you will crash. Just like the power of man of old, their pride dragged them to their shame, scandal, and lies. And I saw many, mga kapatid. So many people na nagkaganon. Siguro, hindi sila na-educate. Ako kasi maarte ako nung maliit pa ako eh. Though I graduated from a public school, medyo maganda-ganda ko na education is when I was in high school because our high school belongs to the national government. So medyo maganda naman siya. But I am not that academic pero I know the standard and I know what it is to have a good education. Hindi man ako pumapasok nung high school ako sa room ko. Alam ko yung magandang magandang ugali, alam ko magandang edukasyon. So I'm full of it. And then not full, I have it in my life. Pag-usapan po natin ganito. Di ba merong lines that says, promises are made to be broken. It has a connection with our verse this morning. Promises are made to be broken. Sino bang napromisahan na dito at na-experience na ang pag-break ng promises? Akala ko ay, yun pala ay, gano'n, di ba? Okay? Naku po, pag minsan marami po tayong tanong na hindi na nasasagot. Tama ba? Broken relationship, sino bang aamin? Okay? Sino ba ang magsasabi? Wala talaga. Broken relationship, nakatigil doon. Nakahang, no? Walang explanation. Okay? Walang aamin kung sino may kasalanan, sinong guilty. Okay, anyways, ganun na ho yan. Because of this line, promises are made to be broken. And then, sabi dito, it is a cynical coping, natawag nating mechanism for human unreliability. Yan po yung mga excuse, no? Na ginagamit ng mga tao para lagpasan o iwasan ang kanilang accountability sa kanilang mga sinasabi. Right. Now, life changes and unforeseen constraints force broken commitments. Treating this saying as a rule destroys trust and erodes personal integrity. For example, nag-promise ka dito ka talaga sa church, magsiserve. Nag-promise ka kay Lord. Pero hindi mo na nagawa kasi nga nalipat ka na ng bahay. For example, nasa Marbic ka, nalipat ka na ng Ampid. Malayo ka na. Huwag natin pag-usapan yung marami naman na napunta ng mga ibang lugar ng mga member ng church. There are those na faithful pa rin pagsusupport sa atin kahit hindi sila nakikinig sa natin, sa mga messages natin. And there are those who promise, Pastor, pag ako doon, Pastor. Sabi niya, magpapadala ako. Sabi ko lang sa loob ko, wow, dinar na po kami. Wow, dollar na po yung i-account ni Elmo. But the most ay peso pa rin yung trustful promises. Talaga naman. So sabi dito, being cynical means doubting people have good or honest reasons. Yung pag sinabi mo, ay ganito ka agad. Maniwala ka dyan? Okay? Walang kakayanang gawin yan. Sinabi niya na last time, pero, okay, I doubt na gagawin niya ngayon. Nasanay na po tayo doon sa pagiging cynical. Sabi niya sa katabi mo, sino ka? Pag cynical ka, sasakalin kita. Okay?
Yun, di ba? Oh, a cynical person believes everyone acts only out of selfish and personal gain. Kaya nga sinabi niya yon dahil pa sarili niya lang. Okay. It says that this came as a defense mechanism after experiencing repeated disappointments. Kawawa naman siya. No? Sabi na, ayoko na, sawa na ako, paulit-ulit ko na lang itong nararanasan. It says here that it's a shifting reality. Unexpected changes make past commitments impossible to fulfill. Because, noon yan sinabi ko, siyempre may mga changes. Okay? Kaya ang commitment ko ay naapektuhan dahil sa changes. Okay? Ito, mga babae, mga lalaki. Yung mga wala pang asawa, may plano pa lang mag-asawa. Hanapin nyo yung mga pangasawa nyo na mayroong trust sa inyo. Okay? Ako, si Pastor Louie at ako, okay lang sa amin. For example, ako, may nakita akong magandang babae. Sasabihin ko pag maganda, mami, tingnan mo. Ganyan. So, sa showbiz, yung mga girlfriends ko, na hindi nila alam girlfriends ko sila, ay sila nabuborn again kasi. Ang pinaka-latest si Heart Evangelista. Okay. Hindi. Meron akong paganga. Ganyan. So, sino ba yung yung naging BJ dati? Si Rose. Donita Rose. Nag-born again din. And marami sa kanila. And I would always say to my wife, Mami, yan. Sasabihin niya sa akin, your girlfriend mo, ganyan. Pero siya naman, libre naman siyang mangarap kay Piolo Pascual. Okay, Richard Gomez, alam mo na, di ba? Pero ang sabi ko sa kanya, alam mo, Mami, ganito. Gusto mo mukha ni Piolo Pascual, yung pagkaitim ni Richard Gomez o tangkad o sino man dyan. Richard Reynoso kasama pa. Richard Reynoso. Hindi nyo kilala yun. Ganyan. Di mo ba alam na ako yung kombinasyon ng tatlong tao na yan? Dahil ako yung pinakasalan mo. Dahil. Hindi naintindihan? Okay? Ba't hindi ka tumawa? Maghanap kayo ng tao na mayroong high quality of trust sa inyo. Kasi kahit saan man kayo, yung trust na yan ay magpa-function. Do you understand? Understand? Okay? Huwag yung masyado kayong sino makasama mo? Pambira, pag nakita ko yung babae na yun, sasabunutan ko yan. Walang matitira dyan. Ayan. Tawa-tawa ka, sister, Mukhang Okay. Mukhang nakarelate ka, ha? Okay, ayun. Yan. So, ganun lang po yan, no? Ibigyan yung room, yung isa't isa. And then, the room for trust. Huwag yung masyadong stiff kayo dahil sa mga past relationship nyo na kayo na may magkagagawa ng paghiwalayan. Tapos, kayo pang mayabang magsabi ayoko na. Kasi, sawa na ako sa aking mga nararanasan sa buhay. Paulit-ulit, repeated disappointments. No wonder why, pagdating sa trust natin sa God and loyalty, apektado tayo. Alam nyo ba, tayo, mga estudyante, mayroon tayong physiological. Okay? Nature natin, set up natin. Tama, di ba? May psychological, set up tayo. And may spiritual, set up tayo. Kapag mayroong questionable in one of it, mga kapatid,
re-reflect yan kung papaano natin makilala ang ating Panginoon. Magre-reflect yan kung papaano natin bigyan ng katapatan ang Panginoon. Alam nyo, for example, itong mga may problema sa mga ama. Okay, sino yung walang ama dito? Ang walang ama ay hindi, alam yung issue ng fatherhood is a very, or top sensitive issues sa buhay. Okay? Ang walang ama, they got a hard time to understand the fatherhood of the Father in heaven. Okay? Sabi nga ng Bible, He is the Father of the fatherless. You understand? So, kapag may problema po tayo sa ating setup, sa ating psychological, sa ating tinatawag na ng what made us up as a person, it would always reflect doon sa ating pag-serve sa God. Okay? Sabihin, what kind of God meron siya? What kind of father? Ang father ko, binubugbog ako, okay, sinisipa ako, ginagawa itong mga bagay sa akin. Kaya pagdating mo sa na ipakilala ng Panginoon sa iyo, ang alam mo lang na ang Diyos Ama ay ama ng kapighatian, kasakitan, and failures. Alright? Now, bakit? Kasi po, yung mga cynical, ito po yung result ng mga poor planning. Sabi nga dito, over-optimism leads to commitment people cannot sustain. Yung bang, mayroon ba kayo nakitang tao na masyadong maingay? Mayroon po tayong outing. Okay? Sa susunod na linggo, okay? Sino ang magbo-volunteer magdala ng ulam? Pastor, ako po, isang buong litson. Nakita na ba kayong taong ganyan? Pero yung kabaliktaran nun, Pastor, I will try my best na magdala ng andoks litson. Pero pagdating niya pala, maraming andoks litson, o kaya nagdala siya ng kalahating litson. Okay? Yan pong kabaliktaran. Pero yung maingay na tao, nagsasabi, Lord, ito yung makikita mo dito, no? Pag nag-challenge dito na, Lord, ganito, I will do. May iyak-iyak pa yan. Lord, ganito. May papalo-palo yan. Simula sa araw na to. Ano nga yung gagawin ko? Okay. Simula sa araw na ito, ibibigay ko yung buhay ko sa Lord. Ibibigay ko sa iyo, Lord. Walang makakahadlang kahit ano pa, Panginoon. Buwan at mga bituin, Panginoon. Ibibigay ko sa iyong paanan. Grabe na mga promises. Ito po yung mga maiingay na mga tao, no? So, can you sustain what you are saying to God? Can you sustain what you have promised to God? Or yung napapromise natin is always made to be broken? Ito tingin kay Pastor. Because one of my principle is one word commitment. Kahit hindi mo na kailangan i-confirm. Pastor, tuloy ba tayo? Bakit? Sinabi ko bang cancel? Yung mga ganon. So, may mga tag dito, may mga reaction ako na ayon doon sa tag dito sa standard ko. Once a person na nag-promise sa akin, tapos for the first time or first impression ko sa kanya, hindi niya ginawa, wala na yon. Alright? Merong isang tao na nandoon, galing sa Laguna. Sabi niya, Pastor, darating ako. Inasahan ko siyang dumating. Hindi siya dumating. Ano gagawin ko? Should I trust him? You know why? Because his commitment to me is also his commitment to God. Walang nihaw-nihaw, hindi dumating. Okay, so ganun ka pala.
So, hindi ako ganun eh. When I say my commitment to God, ginagawa ko talaga. And ano yan, stay put talaga ako. Bumagyo, umulan, dyan, diretso. Sabi nga natin, kamatayan lang din ang maghihiwalay sa atin sa Panginoon. Remember nyo the last time, hindi po ako nagagalit, illustration lang to. Last Sunday po, studio lang po kami dito, konti lang po nandito. Mga 300 po. Kasi nga po umulan. Yung friend ko na sabi niya pupunta, hindi pupunta. Oh, understandable naman. Baka hindi makatawid dyan sa baka tumaas, di ba? Maliit lang din yan. So, baka mamaya makalangoy-langoy na malulunod ba? I understand. But di ba, sabi kay Pastor Joshua, Pastor Josh, sana yung sinasabi nila kumakanta sila, when the oceans rise, hindi pa nga nagra-rise yung ilog? So sabi mo, kakanta ka pa ng ocean pa ang magra-rise? Alam mo ba kung ilang metro ang yung high tide at saka yung tidal wave? At sasabihin mo, when the oceans rise and thunders roar, aba, may kasama pang kulog. Yung lahat naman tayo, pagkakulog at kidlat, nagtatago eh. Di ba? Nasaan na yung commitment natin? Alam nyo, kapag inaasahan nyo na ang Diyos, siya ang sa atin, mag-rescue sa atin sa sitwasyon na kailangan natin ng rescue. But tayo naman, at the other hand, we cannot do our commitment na pagmamahal sa ating Diyos. Lord, kahit na walang makakahadlang sa aking pumunta sa church, Sunday ito, araw mo ito, malay mo, Panginoon, mayroon kang blessing sa akin. Malay mo, may mga magaganda ako matutunan sa sitwasyon na ito. Can you think of that? Can you think of, pwede ba na sa araw na ito, sa sitwasyon na hindi maganda, mayroon ba bang pwedeng gawin na maganda ang Diyos sa atin? Ganon. Ganon. Hindi yung parang kung anong paningin mo doon sa naghiwalay sa'yo na friend mo. Ganon na rin ang ay nako, lahat yan, pare-pareho lang sila. Ay didinamay mo na rin ng Lord na ang God sana mayroon siya magagawa sa sitwasyon ng pamumuhay mo. Hello? Hello? Gusto ko makita habang bumabagyo puno yung church natin. It's a blessing to you. It's a blessing to God. Next time ha? Next time ha? Okay? Naranasan ko na dito nung Undoy, di ba? Yung tropical hot na diyan, ganyan, bayan, ganyan. Kaya mataas dito, di ba? Lumangoy po kayo, may pangbanlaw po tayo dito. At masaya po yung kwentuhan natin, ay yung natin, pagpanambahan natin sa Lord. Kasi despite of all the hindrances, nakuha mo, kasi alam mo, mayroon kang mataas na loyalty at commitment sa Lord. And that your life will always entail, nakabuntot palagi, yung bunga na maganda. Hindi yung, ay umulan lang, wala sila, ano ba naman yan? Okay? So kagabi, habang titingnan ko yung umattend ng prayer meeting, ganyan. Wow, maraming umattend kagabi ng prayer meeting. Okay? So, thank God for pang-third na natin prayer meeting, tama, di ba? Pang-third na yon, ituloy niya lang po yan. O online. But siyempre, face-to-face po tayo pagdating ng Sunday. Amen po ba? Okay, I'll give you many illustrations pa. Examples and illustrations ng cynical. No? Yung selfish motives, sabi dito, believing people only help others to get something back. Walang trust, doubting promises, good news, or kind acts are real. Kaya hindi mo na ma-identify, matanggap
kung yan ba'y totoo na goodwill para sa'yo. Na yung good news ba ng God sa'yo ay totoo. Yung offer of salvation, yung promise ng God, apektado ka. Mocking attitude, showing a bitter or sneering view of human nature. Ay talagang ganyan yung tao. Ganon yung tao eh. Di ba? Hindi trustworthy. Example sa daily life, patungkol sa charity, thinking a company only donates money to look good on TV, but not really to help. Okay? Ganon yung mga katotohanan eh. Tapos, yung mga politics naman, politician natin, believing a leader only makes promises to win votes, not to fix problems. Ang saya-saya nga natin, congratulations sa atin. Alam mo bakit? Hindi ko alam kung kanino kayo kampe. But sa MMDA, sabi ng MMDA chairman, sabi niyo sa amin kung ano po yung solusyon niyo sa baha. Cute. Alright? And we have the president na, di ko nga alam bakit nangyari ito eh. Because, hindi marunong mag-deliver ng paglilingkod sa tao. Okay? Yan po yun sa politics. Pag napakinggan nyo po yung kanta ko na rap, hindi ako nag-rap, no? Okay? Rap patungkol sa nation, patungkol sa daldal, patungkol sa ano. Makikita nyo po yan. Yun yung approach ko. Makikita yung mga klaseng, kahit na may mga pastor na matitindi, di ba? Mabuti dito sa church, yung offering natin, minsan lang offering natin. Isa lang. Pag nag-special offering na po tayo, galit na po kayo. Pero punta po kayo sa ibang mga churches, yung offering time po, 10 beses po. Hindi ka lalabas sa church na hindi nakaluwa yung bulsa. Kasi titingnan ng pastor kung meron pa bang natira dyan. Of course, rare naman yan sa Pilipino. Pero kung pag-usapan po natin mga ganyan, punta po kayo sa Africa, ganyan po yung mga pastor doon. Okay? For example, naman, ang compliments. Asking someone why they are being nice. Assuming they want a favor. Yung mga tao, mga cynical, pupunta sa'yo, di ba? Okay, bait-baitan, kasi hihingi nga ng favor. I have this act this week. Tinulungan ko sila. So many times sa kanilang bereavement, sa pinakamababa na sitwasyon ng kanilang buhay. Pero ni minsan, hindi po sila pumunta dito sa church. Di ba? One-sided. Do you understand? Yan tinatawag na one-sided love affair. Okay? Ikaw lang nagmamahal sa kanila, pero sila walang pakialam sa'yo. So the last week, sabi, Pastor, pwede ba makahiram ng pera? Magkano? 6,000. Bakit po? Hina-high blood po yung asawa ko eh. So you come to me dahil hina-high blood yung asawa mo. Nung hina-high blood ako sa inyo, kaka-invite. Hindi kayo pumunta sa church. Nagas nyo ba? Sabi ko, this time ayoko nang magpaabuso. Totoo naman, wala akong pera eh. Totoo naman, wala talaga akong pera. Okay? Nag-aabuno. Pagkatapos, totoo naman na hinablad yung wife ko. Tama, di ba? Totoo naman na halos araw-araw nandun po kami sa hospital, sa mga laboratory. So, hindi naman basta-basta yun. Do you understand? So, I have to tell the same. Pero hindi ako humingi sa kanila ng tulong dahil doon. But I have to stop. Because, alam mo ito mga tao, nature ng tao na mambobola. Okay? Kung ikaw na loyal na tao, lahat ito, pagiging cynical, wala pong room para doon.
Hallelujah. Okay? Ito mga kapatid. Siyempre, alam ko, puno na ba kayo? Punong-puno na kayo? Alam ko, ganito. Kasi, we need to be strict sa ating pag-observe ng ating Christian life. Tayo naman kasi yung people of the Word eh. We believe 100% in the Word of God, in the Bible. Alright? Kung sumimplang man tayo doon at 100%, sumimplang tayo, babagsak tayo ng 20%, at least 80% pa rin yun. Nandun pa rin tayo yun sa magandang operation at ating commitment sa Lord. Hindi naman yung baliktad na 20% na lang sa'yo. Yung 80% hindi mo ginawa para kay Lord. Okay? Kasi kung ano man gagawin ng God sa atin, ano man sasabihin ng God sa atin, walang effect yan sa ating mga buhay. Kasi na yung quality ng ating pagtanggap at pakikilala sa Lord. Okay. Now, so much for that. The quality of God's promises. Why can we trust God in His promise? Absolute reliability, unchanging nature ng God. Supreme spiritual value ng God. Because God is completely faithful and immutable, or He doesn't change. Because God, His commitments are infallible, hindi nagkakamali, unlike human pledges which can fall due to shifting circumstances. Okay? Nawala ka lang ng sapatos, na iba na yung commitment mo. Now, because of His divine promises, mga kapatid, ang promise ng God is certain and steadfast. Pag sinabi ng Lord sa inyo, ibibless ka niya talaga. Amen! Amen. Hallelujah. Pag sinabi ng Lord, i-promise niya sa iyo to, ipapromise niya talaga. I experienced that. And the greatest promise na gusto kong sabihin sa inyo, when God called me to be in the ministry, which I don't want to be in the ministry, sabi ko, save my father. And I went to Bible school sa Cebu. After 2 years, nag-full-time ako dito sa Manila. And then God, performed the miracle of saving my father in His own. At sabi ng Lord sa akin, nagawa ko na yung promise ko sa iyo. Yung promise mo naman. To which I said, yes, Lord. I finished my seminary, and I pastoring at church. Certain and steadfast sa buhay mo, sa buhay ko. They never fail or void. Every word spoken by God comes to pass. Lahat na promise ng God, mangyayari at mangyayari. Ang anak lang ng demonyo ang hindi naniniwala nun. But if you are on this room, you might as well put your trust in the Lord. Dahil lahat na promise niya sa atin, totoo. At mangyayari. Hallelujah. Amen? Is our unchanging source. Hindi nagbabago yung source ng ating buhay, ating mga kailangan sa buhay. Rooted in an immutable God who neither lacks the power to fulfill them nor the will to keep them. Conclusion. Therefore, let all our desires to serve and please God may come to fruition. Kailangan may bunga ang lahat na desires natin to glorify God. Yes, human frailties are real, but we are serving a great God. Nothing is impossible with God. Anong pinag-aarte-arte natin sa buhay natin? Okay? Wala yan room. Jesus who went through life, and then to set His life as an example for us to follow. He went through all hardship. He went to life. Nagiging human being siya eh. Okay? When does man would say that God is great in His testimony, but often fail to experience in real life?
When we want result, okay, to what we promise to God, I think it's time to rely on God. God's unchanging nature and power. Amen po ba? Okay. Loyalty to God will bring fruits para sa Kanya. Fruit ng commitment mo, pagiging truthful sa God. I-honor mo yung word mo. Mayroon kang, ano tawag dyan sa Espanyol? Ha? Palabra de honor. Espanyol ba yung palabra? Okay, sige. Palabra de honor. Kailangan po yan. Okay? Desire the higher things, the greater things for God. And God will perform that for you, sa buhay mo, sa family mo. Amen? Amen? Kayo mga youth, I've been through, no? Naging youth din ako. Pero, ang youth ko, hindi siyang halo ng pagwawala. Ang youth ko, naka-design doon sa aking commitment para magiging matuwid sa harapan ng Lord. Always be careful to what you are saying, and then always maging aware kayo ng Holy Spirit. The God, Holy Spirit, is always with you. At alam niya kung anong pinagsasabi niyo. Amen po ba? So when we promise to God, gawin po natin.